Ipinagdiriwang ni Alan ang katotohanan na sa wakas ay nag-level up na ang kanyang summon skill, agad niyang binuksan ang stat page ng kanyang grimoire at nakita niyang mayroon na siyang enhanced skill, na ibig sabihin ay mas mapapalakas na niya ang kanyang mga summon. Na-unlock din niya ang mga frank creature na inaasahan na niya, ngunit kailangan pa rin niyang pagsamahin ang mga ito upang makagawa ng mga bagong summon, tulad ng ginawa niya kay Chappie. Excited si Alan na malaman kung anong uri ang susunod at umaasa siyang isang nakakatakot na dragon iyon, mas lalo pa siyang natuwa dahil tumaas ang card inventory niya mula 20 hanggang 30, na nangangahulugang makakakuha siya ng 1.5 pang buff. 2 buong taon na ang lumipas mula nang huli siyang mag-level up sa summon skill, kaya balak niyang mag-eksperimento rito sa susunod at pagsapit ng gabi, nag-alok si Alan na siya na ang maghugas ng mga pinggan dahil buntis muli si Darcia at kailangan niyang magpahinga. Ang totoo ay gusto lang niyang matapos agad ang mga gawain para makapaglaro-laro siya sa bago niyang skill. Tinanong ni Mash si Darcia kung magkakaroon ba siya ng maliit na kapatid na lalaki, ngunit nilinaw ng ama nila na maaari ring babae ang maging anak. Sinabi ni Darcia na mahina lang ang sipa ng bata kaya't pakiramdam niya ay babae ito. Sinabi ni Roden na kailangan na niyang mag-isip ng mga pangalan, ngunit pinapaalala ni Darcia na napagkasunduan nilang siya ang magpapangalan kapag babae ang anak. Habang nag-iisip si Darcia ng pangalan ay napansin ni Alan na bumabalik na ang kanyang MP, kaya tiningnan niya ang kanyang grimoire at nakita niya ang isang mensahe mula kay Elmeha at ito ang Diyos ng paglikha. Hindi niya sinasadyang mabigkas ng malakas ang pangalan nito na ikinagulat ng kanyang mga magulang. Pinagalitan siya ni Rodan at binalaan na hindi dapat banggitin ng walang ingat ang pangalan ng Panginoon. Sinabi rin ni Darcia na tila kakaiba ang kilos niya buong araw at mabilis na nagpapanggap si Alan na walang alam at sinisi ang masamang timing ng mga developer. Agad niyang binago ang usapan at sinabi sa kanyang ama na mas gumanda na ang peklat sa braso nito. Ipinaliwanag ni Rodan na iyon ay dahil nakapasa siya sa isang pagsubok ng mga Diyos noong pangangaso nila ng baboy ramo ngayong araw. Isa raw itong espesyal na pangyayari na minsan lang mangyari, kung saan bigla silang nakakaramdam ng lakas na nagpapagaling sa lahat ng sugat at pagod at nagpapanggap si Alan na walang alam ngunit tuwang-tuwa, at inisip niyang iyon marahil ang paraan ng mundong ito sa paglalarawan ng pag-level up. Si Roden ay isang veteranong mangangaso ng baboy ramo at kahit hindi niya nakikita ang kanyang stats, sigurado si Alan na mataas na ang level nito na kahit tumaas ang summon skill niya, level 1 pa rin si Alan at hindi siya magkakaroon ng karanasan hanggat hindi siya nakakatalo ng mga halimaw. Gayunpaman ay hindi maaaring umalis ng nayon ang mga bata ng walang pahintulot at ang tanging pagbubukod ay ang pangangaso. Sinabi ni Alan na sana ay makasama siya sa pangangaso ngunit agad itong tinanggihan ng kanyang ama na nagsabing ang pangangaso ay hindi laro at napakapanganib, at maaaring ikakamatay ng tao at di na nakipagtalo pa si Alan. Nang gabing iyon ay muli niyang binuksan ang grimoire upang basahin ang mensahe ni Elmeha, kahit alam na niya kung tungkol saan iyon dahil nakapagbigay na siya ng ilang medyo galit na reklamo at gaya ng inaasahan niya, inayos na rin sa wakas ang bug sa text na nakita sa appraisal ceremony. Ipinaliwanag din sa mensahe na ang dahilan kung bakit E-rank lang ang lumalabas sa kanyang stats ay dahil mas mabagal talaga ang pag-level up sa Hell mode, ngunit nagpadala sila ng attachment na nagpapakita ng tunay na data. Agad itong binuksan ni Alan at nakita niyang S-rank pala siya sa MP at Intelligence, na makatuwiran para sa isang summoner at pareho rin ang dami ng S, A, B at C ranks niya kay Krina kaya't wala naman siyang dapat ireklamo dahil mukhang patas lang iyon sa effort na ginawa niya. Matapos iyon ay hindi na nagsayang ng oras si Alan at agad na nag-eksperimento. Sinimulan niya sa paggamit ng enhance kay Danka at agad na tumaas ang stats ng summon na gaya ng inaasahan niya. Lumalabas na ang pag-e-enhance ng mga creature ay hindi nakakaapekto sa kanyang buffs, kaya gusto niyang makita mismo. Tinawag niya si Danka at napansin niyang mas malakas na ito base pa lang sa itsura kahit hindi naman ito lumaki. Napatunayan nito na hindi lang pala sa pinakamalalaki at pinakamalalakas na halimaw umiikot ang pagiging summoner, lalong na-excite si Alan sa posibilidad ng skill niya. Biglang pumasok si Darcia sa silid at agad siyang nagpanik nang makita si Danka at bago pa mapigilan ni Alan, tinapakan agad ng kanyang ina ang summon dahil inakala niyang isa lang itong malaking insekto. Kinabukasan matapos ang paulit-ulit na pag-summon at pag-unsummon ay nalaman ni Alan na ang enhancement sa card ay permanent. Ibig sabihin hanggat may sapat siyang MP ay kaya niyang i-enhance ang lahat ng card sa kanyang inventory.
Sinubukan na rin niya ang lahat ng posibleng kombinasyon para sa fusion, ngunit hindi pa rin lumalabas ang bagong uri. Ang natitirang posibilidad na lang ay pagsamahin ang isang F-rank insect at isang F-rank bird, kaya't umaasa siyang dito na siya makakakuha ng bago at nagtagumpay nga siya at nakakuha siya ng bagong card, ngunit hindi siya masyadong natuwa nang makita niyang grass F lang ito. Hindi niya nga alam na pwedeng maging summon ang grass, kaya iba ang inaasahan niya at gayunpaman ay inisip niyang hindi naman ito gaanong naiiba sa insect type at tinanggap na lang niya at nang tingnan niya ang buffs, natuwa si Alan dahil sa wakas ay may summon na siya na may MP buff. Dahil dito ay mas marami na siyang magagawa sa loob ng isang araw at sa bilis ng pag-level niya ngayon, hindi niya alam kung ilang dekada pa ang aabutin bago siya muling mag-level up, ngunit ang buff na ito ay maaaring makabawas ng ilang taon sa paghihintay. Dahil dito ay gusto niyang subukan kung ano ang kaya ng summon at tinawag niya ito sa unang pagkakataon, isang mansanas na may braso at paa ang lumitaw sa harap niya at di na masyadong nag-iisip si Alan at pinangalanan niya itong Aplio. Halata namang hindi ito panglaban at ipinakita ni App na ang kakayahan nito ay tinatawag na aroma. Inutusan ni Alan si App na gamitin ang skill ngunit bigla na lang lumubog ang mansanas sa lupa at nawala sa paningin niya. Ilang sandali lang ay may maliit na halaman na sumisibol mula sa lupa at mabilis na lumaki hanggang umabot sa balikat niya. Medyo naguluhan si Alan at iniisip kung iyon na ba talaga ang epekto, ngunit napansin niyang may amoy itong parang essential oil at lumapit si Darcia at sinabi na oras na ng tanghalian, kaya nagpanik si Alan at inutusan si App na bumalik na sa card. Ngunit nanatili ang halaman at hindi niya alam kung paano ito mawawala at nang makita iyon ni Darcia, sinabi lang nito na mabango raw ang halaman at nakisabay na lang si Alan, pero iniisip pa rin niya kung ano ba talaga ang silbi ng halamang iyon bukod sa buffs. Pagkatapos ng tanghalian ay dumalaw si Karina upang maglaro ng espada gaya ng dati, at mabilis na natalo si Alan na muling nagpapatunay na hindi pa siya kayang matatapatan, gayunpaman matapos manalo sa unang laban ay sinabi ni Karina na pakiramdam niya ay medyo mas tumitibay si Alan. Hindi ito inaasahan ni Alan kaya't agad niyang tiningnan ang grimoire at nakita niyang ang sword mastery skill niya ay umabot na sa level 3. Dagdag pa rito ay dahil lumawak ang inventory niya na mas marami na siyang puwang para i-buff ang kanyang endurance at attack. Dahil dito ay napaisip si Alan kung may epekto rin ba sa labanan ang aroma skill kanina, baka nagbibigay rin ito ng mga buff o dagdag na lakas at bigla niyang naalala na si App ang una niyang summon na may attack skill na tinatawag na Chomp. Gusto talaga niya itong subukan pero hindi naman niya pwedeng gamitin sa tao. Kaya wala muna siyang magagawa tungkol doon at makalipas ang ilang oras ay ipinagpatuloy pa rin ni Alan ang paghahagis ng mga bato sa likod bahay. Pakiramdam niya ay mahigit 20,000 beses na niyang nagawa iyon pero wala pa ring senyales na magle-level up ang mga skill niya. Sinubukan din ni Mash na gayahin siya pero halatang hindi nito naiintindihan ang punto at boring lang para sa kanya ang ginagawa ni Alan. Hiniling ni Alan na maghintay pa siya ng kaunti. Kahit alam niyang dapat ay inaalagaan na niya si Mash at tumutulong sa mga gawaing bahay dahil buntis ang kanilang ina at bukod pa roon, mas dapat sana siyang mag-focus sa pagtaas ng summon level niya, at pakiramdam niya ay hindi sulit ang oras na inuubos niya rito. Kaya naisip niyang itigil na lang ang pag-practice ng throw skill, pero ayaw niyang isipin na baka isang hagis na lang ang kulang para mag-level up siya at dahil doon, hindi niya kayang tumigil at bago pa siya makapaghagis ng isa pang bato. Tinanong siya ni Mash kung ano raw ang mga punong nakapalibot sa bahay at nagkunwari si Alan na hindi niya alam, pero hindi niya may kakailan na parang may hardin na sila ngayon at sobrang laki ng espasyong nasasakop ng mga ito. May ilang bagay siyang natuklasan sa mga test niya at ang pinakamahalaga ay ang skill na aroma ni App, na kayang pababain ang MP recovery time mula 6 na oras hanggang 5 oras, na nagbibigay daan para mas marami pa siyang magawa sa isang araw. Gayunpaman ay pakiramdam pa rin niya ay kulang na kulang ang oras. Nang gabing iyon ay napansin ni Alan na sobrang late na ng kanyang ama at sumang-ayon si Darcia at sinabi ni Roden na malapit lang naman siya magtatrabaho ngayong araw, kaya hindi siya dapat maaabutan ng gabi. Bigla silang nakarinig ng kaguluhan sa labas kaya't dali-dali silang lumabas ng bahay upang tingnan kung ano ang nangyayari at sa ilalim ng ulan, may grupong lalaki na may buhat-buhat na sugatang katawan ni Roden, habang sinusubukan ni Gerta na panatilihin siyang gising. Nagpanik si Darcia at agad nila itong dinala sa loob at sinabi ng mga lalaki na tinamaan siya ng pangil ng baboy ramo sa tiyan,
Napansin ni Alan na parang tinatakan o sinunog ang sugat at ipinaliwanag ni Gerta na napigilan lang nilang mamatay si Roden dahil sa isang healing herb na tinatawag na Muller's Flower. Nagtaka si Darcia kung paano sila nakakuha ng ganoon kahalaga na gamot at sinabi ni Gerta na bilang paghingi ng tawad sa nangyari kay Karina, binigyan siya ng Knight Captain ng ilang gintong barya na kung wala raw iyon, siguradong patay na si Roden at sinisisi naman ng ibang serfs ang commoner na kasama nila sa pangyayari. Dahil sa malalakas na reklamo ay nagising si Mash at nagsimulang umiyak ng malakas, kaya nagpa siya ang mga lalaki na bigyan muna sila ng espasyo at tinulungan ni Alan na mapakalma si Mash. Sa kanya tinanong si Gerta kung ano talaga ang nangyari at kung talagang may kasalanan ang commoner. Ipinaliwanag ni Gerta na ilang araw na ang nakalipas nang ipatawag sila ng chieftain at inutusang payagan ang mga commoner na sumama sa boar hunt. Mahalaga ang boar hunt sa kanila dahil kahit karamihan ng huli ay napupunta sa Baron, ang tira ay hinahati-hati ng mga mangangaso. Minsan ay ipinagpapalit nila ito sa asin, panggatong o iba pang mahahalagang gamit na mahirap makuha at sa kabila nito, wala pang commoner na kusang sama-sama noon sa pangangaso dahil napakadelikado nito at may mga namamatay taon-taon. Ginagawa lang ito ng mga serf dahil iyon ang ikinabubuhay nila at wala silang ibang pagpipilian. Tinanong ni Alan kung bakit sumama ang mga commoner ngayong pagkakataon. Sinabi ni Gerta na iyon ay dahil may kumalat na balita tungkol sa isang bayani sa hanay ng mga serf, matapos tawagin ni Zenev si Roden na isang alamat sa harap ng lahat. Sa isang pagkakataon ay parang naging opisyal na rekomendasyon iyon, at inakala ng lahat na magiging ligtas ang mga commoner hanggat kasama si Roden at hindi komportable sina Roden at Gerta sa pagsama ng mga baguhan, ngunit wala silang kakayahang tumanggi sa utos ng chieftain. Mas lumala pa ang sitwasyon dahil sa mga araw bago ang pangangaso, may ilang tamad na hindi nagsanay ng seryoso dahil pakiramdam nila ay nakakababa ng dignidad ang turuan ng mga serf at nang dumating ang araw ng pangangaso, ibinigay sa mga commoner ang pinakamadaling gawain ang akitin ang atensyon ng baboy ramo. Ngunit nang humarap na sila sa Great Boar ay nagpanik ang mga ito at tuluyang nagkagulo ang buong plano. Nadapa ang isa sa mga commoner at muntik nang masuwag ng baboy ramo kaya't sumugod si Roden upang iligtas siya, ngunit sa proseso ay nabutas ang kanyang tiyan. Sa kabutihang palad ay napatay nila ang baboy ramo kaya't ipapangako ni Gerta na dadalhin kinabukasan ang parte ng karne ni Roden. Bago umalis ay hiniling ni Gerta kina Darcia at Alan na magpakatatag para kay Roden dahil matatagalan pa ang kanyang paggaling. Naiwan si Alan na pakiramdam ay isa siyang walang silbi dahil wala man lang siyang nagawa para makatulong, nagpa siya siyang manatili sa tabi ni Darcia buong gabi at alagaan si Roden at kinaumagahan, biglang nagising si Roden ng balisa kaya't agad siyang niyakap ni Darcia at masayang-masaya nagising na ito. Tumakbo rin si Mash para yakapin ang kanyang ama na habang si Alan ay tahimik na nagmamasid, iniisip kung ano ba ang ginagawa niya sa sarili niya at sobra siyang nakatuon sa pagpapalakas ng sarili. Ngunit wala palang saysay ang lakas kung walang layunin. Hindi ito laro para sa mga taong ito at ginagawa nila ang lahat para lang mabuhay sa malupit na mundong ito, mayroon siyang maliit na kapatid na dapat protektahan at isa pang kapatid na paparating. Dumating si Gerta upang dalhin ang bahagi ng karne ni Roden at natuwa siyang makitang gising na ito. Sinabi ni Roden na masama pa rin ang kanyang kalagayan ngunit sinabi ni Gerta na huwag mag-alala dahil sisiguraduhin nilang aalagaan ang kanyang pamilya sa buong taglamig. Hiniling ni Alan sa kanyang ama na magpahinga na lang at hayaan niyang aakuin muna ang mga gawain, at nangako siyang iingatan ang kanilang pamilya at nagulat ang lahat sa kanyang determinasyon, ngunit nagpa siya si Alan na patunayan ang kanyang mga salita sa gawa. Nagsimula siyang magbuhat ng mabibigat na bagay na ikinagulat ng ibang serfs. Napagpasyahan ni Alan na panahon na para itigil ang pagpapanggap dahil mayroon ng paparating na bayani ang nayo na si Karina, kaya hindi na mahalaga kung mapansin man ang isang walang talentong serf tulad niya. Dahil dito ay ibinuhos niya ang lahat ng buff sa kanyang physical stats at iniwan ang lahat ng MP buffs, dahil para sa kanya ay una ang pamilya. Nagpasalamat si Darcia sa pagdadala niya ng tubig at sinabing tiyak na mabigat iyon. Minamaliit lang iyon ni Alan at sinabi niyang tutulong siya sa pag-ani ng patatas sa hapon dahil tuturuan daw siya ni Gerta. Gaya ng pangako at tinuruan nga siya ni Gerta kung paano mag-ani at nagulat ito sa lakas ni Alan at inamin ni Gerta na mas malakas pa siya kaysa sa inaakala niya, at iginiit ni Alan na minana lang niya iyon sa kanyang ama. Pagkatapos ng trabaho ay nagreklamo si Alan na higit kalahati ng patatas ay napupunta sa Baron kahit gaano kahirap ang pag-ani.
kailangan pa rin nila ng iba pang mga bagay para makaligtas sa taglamig, kaya mahirap talaga ang buhay ng isang serf. Biglang dumating ang chieftain na may dalang prutas bilang handog, at sinabing nabalitaan niyang gumagaling na si Roden na magalang na nagpasalamat si Darcia sa kanyang kabutihan. Ang commoner na may kasalanan sa insidente ay agad humingi ng tawad at sinabing kasalanan niya ang lahat. Masamang tiningnan siya ni Alan dahil hindi maaayos ng isang paumanhin ang nangyari, ngunit madaling pinatawad ni Roden ang commoner at pinayuhan itong maging mas maingat sa susunod kung nais pa nitong sumama sa pangangaso. Tinanggap ng commoner ang payo at humanga si Alan sa kabutihang loob ng kanyang ama. Si Darcia naman ay nanatiling matatag at binalaan ang commoner na muntik nang ikinamatay ng kanyang asawa ang pagkakamali nito. Pinapaalala niya na may pamilya ang bawat isa na anuman ang antas sa lipunan, kaya dapat laging isaisip iyon at tinanggap ng commoner ang kanyang sinabi at bago pa ito makapagsalita, dumating ang iba pang mga serf upang dalawin si Roden at may ilan pang ang nagyaya ng panibagong pangangaso. Alam nilang masyado pang maaga iyon kaya't ipinaalam na lang nila na may inihandang care package ang kanilang mga asawa para kay Roden. Sa wakas ay ngumiti si Darcia at hiniling sa kanila na mag-ingat dahil nagpapagaling pa si Roden. Labis na humanga si Alan na iniisip na mayroon siyang pinakamahuhusay na magulang sa buong Japan o kung anumang mundong kinalalagyan nila, hindi niya kayang manatili lang sa likod kaya't kinabukasan, nagpasya si Alan na gumawa ng isang malawak na lugar para sa kanyang mga eksperimento. Nang maging handa na ito ay tinawag niya si Hopper at sunod-sunod na tumalon sa kanyang mukha ang mga makukulay na palaka. Para sa ikalawang hakbang na naglatag siya ng ilang patibong at nagtago sa malapit, sinisigurong hindi siya makikita. Matapos nito ay inutusan ni Alan ang mga palaka na gamitin ang provoke skill nila, at nagsimula silang tumalon-talon sa paligid ng mga patibong habang nagpapalit ng kulay at alam ni Alan na sobrang klise ng planong ito, pero kung makakahuli lang siya ng humigit kumulang 50 na bibe o ligaw na ibon ay sapat na iyon para mabuhay ang kanilang pamilya sa buong taglamig. Matyaga siyang naghintay na gumana ang plano niya ngunit habang lumilipas ang mga minuto, napaisip si Alan na baka hindi sapat ang saklaw ng skill ng mga palaka, dahil ni isang ibon ay wala pa siyang nakikitang lumilipad sa langit. Makalipas ang ilang sandali ay sumuko na siya at inamin sa sarili na hindi gumagana ang plano, kaya bumalik na naman siya sa pag-iisip ng bagong ideya at gayunpaman, sa mismong sandaling sinabi niya iyon bigla siyang natuwa nang may makita siyang isang ibon na papalapit. Kaya agad siyang naghanda upang i-activate ang mga patibong na inilagay niya ngunit hindi nagtagal, napagtanto ni Alan na hindi ito isang ordinaryong ligaw na ibon, kundi isang mapanganib na alba heron. Sinimulan ng halimaw na kainin ang mga palaka, nanatiling nakatago si Alan dahil hindi niya inakala na kayang makakaakit ng B-rank monster ang provoke skill. Iyon ang halimaw na pinagkunan ng kanyang pangalan subalit mukhang napakalakas nito, kaya alam niyang ang pinakamabuting gawin ay tumakas at bago siya tuluyang umatras, napansin niya na ang kanyang enhanced skill ay umabot na sa level 2 na kayang magpataas ng stats ng summon mula +10 hanggang +20. Na-enhance na niya ang lahat ng summon sa kanyang inventory kaya't naisip ni Alan na baka sulit na subukan, pagkatapos ng lahat ay makakatulong ito sa kanyang pamilya at bukod doon, ang mga hardcore gamer ay hindi kailanman umiiwas sa hamon. Sumugod si Alan sa ibon gamit ang kanyang kahoy na espada, ngunit mabilis siyang pinabagsak ng alba heron at walang pag-alinlangan ay tinawag niya si Tho, dahil ito na ang pagkakataon niyang gamitin ito sa totoong laban. Sa kasamaang palad ay isa-isang tinapos ng alba heron ang lahat ng kanyang summon at mas malakas pa ang naging suntok nito sa kanya at sa sandaling iyon, napagtanto ni Alan na nawawala ang kanyang mga buff sa tuwing natatalo ang isang summon at lalo siyang humihina. Isa pala iyon sa pinakamalaking kahinaan ng pagiging isang summoner, dahil dito ay nagsimula niyang isipin na baka ito na ang katapusan niya.